Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome sa ating 45th episode ng I Walk, You Listen. Habang nilalakad natin ang tahimik na kalsada ng lungsod ngayong gabi, samahan niyo ako sa isa na namang kwentong tiyak na magpapainit ng ulo niyo. Bago tayo magstay in sa ating nightly stroll, ang title ng kwento natin ngayon ay Nahuli kong nililigawan ng best friend ko ang ex ko habang ako ang kinukonsulta niya. Teka lang guys, seryoso ba to? Habang nag-scroll ako sa Reddit kanina, napahinto talaga ako sa post na to kasi solid ang toxicity at overflowing ang red flags. I-set up natin ang scene, si OP at ang ex niya kaka-break lang a few months ago after 2 years of dating. Malinis naman ang hiwalayan, no big drama, kaso syempre, meron pa ring bahagyang healing process na pinagdadaanan si OP. Enter the best friend. Si Ryan ay yung tipong childhood friend ni OP, yung nakasama niya sa lahat ng ups and downs, kaya sobrang taas ng tiwala niya rito. Nitong mga nakaraang linggo, biglang naging palahingi ng dating advice si Ryan. Kesyo may type daw siyang babae na sobrang mysterious. Hindi niya alam kung paano kakausapin at kung ano daw ba ang mga gusto nitong gifts at date spots. Siyempre, si OP, being a loyal friend, all-out support, generous magbigay ng tips, nag-effort pa na mag-suggest ng aesthetic cafes, at exact favorite flowers nung mystery girl. Low-key proud pa si OP kasi akala niya tumutulong siya sa love life ng matalik niyang kaibigan. Pero plot twist guys, dito na pumasok ang pinakamatinding tea. Isang gabi, out of nowhere, nag-post si ex ng Instagram story. Nakatag doon si Ryan, nasa isang romantic rooftop dinner at may hawak si ex na customized bouquet of peonies, which is the exact bouquet na inirekomenda ni OP kay Ryan a few days ago. Mas lalong nagdilim ang paningin ni OP nang mabasa ang caption, "Pursuing me with so much effort. Thank you for always listening." Literal na ginawang cheat code ni Ryan si OP para makuha ang puso ng ex niya. Imagine, ginawa siyang blueprint at emotional consultant sa mismong babaeng sinusubukan niyang kalimutan. Nung kinaharap ni OP si Ryan, ang sagot pa sa kanya ay, wala naman na kayo, nagpapatulong lang ako para hindi ako magkamali. Sobrang kapal ng muka, di ba? Pero dito na tayo sa poetic justice. Hindi pinaabot ni OP sa physical confrontation ang galit niya. Ang ginawa niya, pinadala niya sa ex niya ang buong screenshot history ng usapan nila ni Ryan, lahat ng chat kung saan literal na ginagaya lang ni Ryan ang bawat payo, gusto, at words ni OP para magmukhang thoughtful. Nalaman din nung ex na ginawang katawa-tawa at topic lang pala ang nakaraan nila nung nag-uusap ang dalawa. Pagkakita nung ex sa resibo, na-realize niyang walang sariling personalidad si best friend at ginamit lang ang insecurities nila. In-unfollow at blocked agad nung ex si best friend. Ending? Naging lantang gulay ang love life ni best friend ngayon kasi nawalan na siya ng tropa, napahiya pa sa babaeng nililigawan niya, clean hands si OP, at tuluyang naka-move on ng walang bahid ng pagsisisi. Sobrang wild ng betrayal na to, guys. So anong sa inyo sa ginawa ni OP at nung matalik niyang kaibigan? Deserve ba ni best friend ang instant karma or medyo harsh ang resibo drop? E-comment nyo ang saloobin nyo sa baba habang patuloy tayo sa paglalakad. Good night guys, at kita-kits ulit tayo sa susunod na lakad.